Good morning, guys. Nagpa-change ako ngayon ng sink. So, well, actually, it's ano na ngayon 12:24 na pala. Hindi na pala siya good morning. So, hinatid ko na si Alex. Nasa nursery na siya. And, ngayon naglilinis ako ng bahay. Kasi, ito yung aming, new sink. Yung mga hinugasan ko, naalikabukan ulit dahil naglagay siya ng hole. Kasi apparently, pagka nagpalit ka pala dito ng sink, tapos ibang style, ibang design, hindi siya kaparehas ng size. So, nung binili ko to, lumagpas siya dito sa cabinet. So, kailangan niya magbutas dyan. So, dahil nagbutas siya, dami alikabok. Ayan. So, yung mga hugasan ko ulit. Hindi ako nakapaganda kasi hindi siya nag-text sa akin. Bigla na lang siya nag-turn up. Tapos, eto nasa dishwasher. Maalikabok yung taas. So, merong siyang konting angat dyan. Ayan. Mukha naman palang close. So, I think it's good. Buti na lang. Kasi sabi ko kanina, nako, mga bagong, linis. Tapos, lilinisin ko ulit. Pero, ganyan siya eh. Hopefully, ganyan siya. So, na-close naman na. So, hindi ko na siya huhugasan. And ito na lang, huhugasan ko. Tapos, ito, ilalagay ko sa ilalim. Huhugasan ko yung nandun. Ang dami pa. Wala akong magawa kanina umaga kasi dapat, supposedly, ihahatid ko si Alex din ng umagang-umaga. But then, hindi ko siya nahatid dahil wala pa siyang food. And, 12:26 na, I have to go to work at 1:30. Hindi naman ako pupunta ng office. So, dito lang ako sa bahay. Kasi half day ako today. At, kukwento ko sa inyo, kahapon, si Alex ayaw niya pumunta ng nursery. So, iyak siya ng iyak. Mainit ang panahon ngayon. So, dahil hindi siya mag-settle, actually, only 5 minutes lang yun eh. Kasi pag uwi ko dito, tinawagan na ako. Ang 5 minutes lang naman yung drive. So, sinabihan ako na hindi daw siya, meron daw siyang fever at 39.5 daw yung fever niya. So sabi ko, paano nangyari yun? Okay, fine. Sige, kukolektahin ko siya. So, kinolekt ko si Alex kahapon. So, nagbantay ako kahapon and then, wala naman siyang fever. Masaya siya, naglalaro siya and everything. Tapos ngayon, naka-half day off ako ng morning. So, hindi ko siya dinala doon. Pero supposedly, dadalhin ko siya ng morning. But then, meron ng plumber na gumawa. So, hindi ko siya dinala until nakaluto ako ng food niya and then dinala ko na siya doon sa kanyang nursery. Anyway, ang nangyari, parang hindi sila happy na dinala ko si Alex kasi supposedly, sabi nila, pagka mataas daw yung lagnat, dapat 2 days daw na naka-off para hindi nga mahahawa yung ibang bata. But, sabi ko, wala naman talaga siyang lagnat. He was okay yesterday. He was playing. At kailangan ko siyang dalhin talaga doon dahil magtatrabaho ako. At hindi ako makakapag-work. At ngayon, 1 hour na lang, mag-work na ako. Ang dami ko pang gagawin. And kakain pa ako ng lunch. Pero, 4:30 ako matatapos ngayon. Kasi usually 5:30 ako natatapos. Yun yung shift ko 5:30. Pero this day, 4:30, tapos na ako ng work. Susundin ko siya ng maaga. So, ayan, maglinis na tayo. Okay, yung bola na yon, laruan niya ni Alex. Anyway, let me tell you something, guys. Dito sa UK, siguro yung mga tao sa Pilipinas, iniisip nila na talagang napakaganda ng buhay, na walang masyadong hirap, ganon. Hirap din. Kasi sa'yo lahat So, ang kagandahan actually sa Pilipinas, nandiyan yung mga kamag-anak mo,
afford mong kumuha ng nanny, or minsan afford mo pang kumuha ng iba pang mga yaya, no, ng mga ng mga tagaluto, tagalaba, ganyan. Pero dito hindi mo afford. So kahit na malaki yung kinikita namin dito compared sa Pilipinas, hindi mo naman afford yung mga ganun. So ikaw pa rin ang gagawa ng lahat. After mo kumayod sa office, kasi ako nagtatrabaho ko sa office, so after mo magtrabaho sa office, nandyan pa rin yung mga gawaing bahay. Kaya nga, wala na ako masyadong time para maglinis ng bahay kasi napaka-limited lang ng time ko at ini-spend ko yun kay Alex. Tsaka pag may sakit siya, lalo akong walang magawa kasi napaka-clingy niya sa akin. So, ang tendency, magkayakap lang kami. At yun, wala na ako masyadong iba pang magawa. Usually dito, pag wala na akong time magluto, bibili lang ako ng ready-made. Yung prepared meal, tapos ilalagay ko na lang sa microwave. Ganon siya ka-hectic dito. Tapos, ako yung hatid sundo sa kanya sa school, sa nursery niya. At ano pa ba? Basta, struggle is real pag nag-abroad ka. Although, ang kagandahan kasi nandito yung asawa ko, 'di ba? Hindi katulad ng iba na nag-abroad, malayo sa family. So, yun yung maganda sa akin dahil dito yung aking small family, pero yung parents ko nasa Pilipinas. So, yun lang din ang mahirap kasi hindi yung mga gusto mong tulong coming from in-laws, malayo sila. So, ang hirap makahingi ng tulong agad-agad. At ayun, yun yung isa sa mga struggles ng working abroad. Okay, so mag-update muna tayo at tapos na ako mag-work. At ngayon ay magpa-plancha ako. Ayan. Paplansya ako at papakita ko sa inyo yung mga tinupi ko. Ayan. So, ito, ilalagay ko to sa mga cabinet. Ito, tutupiin at yun, labahan. Hindi natatapos ang mga gawaing bahay. Akaraan mo lang, di ba, kakatapos lang mag-work. Parang sarap magpahinga. After mo mag-work, tapos kakain na lang, and then chill na, pero hindi po. Okay, anyway, para matapos na ako magtrabaho, that's it for today, and see you again tomorrow. Ciao, bye-bye.